Again, good evening everyone. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, siguro po. Good evening po. Good evening. Good evening po. Pwede na po tayong siguro on cam muna tayo para Good evening po, Price Source. Ayan, good evening. On cam lang tayo saglit para makapag, dito? Attendance check lang. Ayan. Ayan, sige po. Sa screenshot po ako. Ayan, yung mga kaya mag-on cam, ayan, sige po, on cam po kayo. Uy, si Frylene, kumusta po kayo, Frylene? Hi po. Sige po. Fry John Jeric, Fry Alexis. Ayan. Hello po. Ayan po. Sige po. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. Isa pa po. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. Okay po. Sige po, kung mabagal yung internet, okay lang po na i-off po muna natin. Start po muna tayo sa prayer. Let us all remember that we are in the most holy presence of God, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Today is evening prayer too for the feast of Christ the King. So let us sing our hymn for today.
Let us pray. O God, you invite us to sanctify each day through prayer and praise. As we learn to pray the liturgy of the hours, open our hearts to understand its rhythm and beauty. May our voices rise like incense before you, uniting us with the Church and our Augustinian family. Through Christ our Lord. Amen. Let us ask for the intercession of the Blessed Virgin Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Very sinners, now for and us sinners now and at the hour of our death. Amen. amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever and shall be, world without end. Amen. Saint Augustine, Pray for us. Blessed Christine of the Holy Cross, Pray for us. Blessed Simon of Cassia, Pray for us. Saint Rita of Cassia, Pray for us. in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Ayan. So, simulan na natin ang ating discussion. So, very short discussion lang to kasi more on demo-demo lang naman yung gagawin natin. Ayan, yung mga iba dito may mga ex-seminarian, so siguro ay makakatulong natin sa discussion natin tungkol dito sa sa Liturgy of the Hours na tinatawag din natin na Divine Office. So nasa part 2 na tayo. Last meeting ay ang diniscuss natin, kung di ako nagkakamali, yung part 1, no? Discussion natin, ano yung mga siguro may mga nabanggit na ano yung mga parts, no? Pero ngayon i-refresh natin kung ano pa yung ibang mga details na dapat natin malaman sa Liturgy of the Hours, no? So basically, pag sinabi nating Liturgy of the Hours, 'di ba? Sabi natin one of the official prayers of the church kasi ang highest form of prayer ay ang Holy Mass pa rin. Pero ang extension kumbaga ng prayer natin when we are praying, no? And we want to pray with the church ay itong tinatawag natin na divine office o liturgy of the hours, no? Kumbaga para tayong merong divine na isang banal na tungkulin, no? Na kailangan nating gampanan kasama ang simbahan, no? So ito 'yun kung bakit siya tinawag na divine office, no? So sa iba din mayroon din silang ganitong klaseng prayer. Halimbawa, no? Kamukha nga natin yung mga Muslim na nagdadasal ng ilang beses ba nagdadasal ang mga Muslim? Parang 5 beses, 'di ba? Sa loob ng isang araw, nagdarasal sila, humaharap sila sa Mecca para magdasal, no? Kanilang sala na tinatawag, 'di ba? So, ganun din sa simbahang Katolika, meron din tayong misa, may banal na misa tayo araw-araw at gayon din meron tayong ganitong klaseng prayer na Liturgy of the Hours na hindi familiar yung ibang mga Katoliko. So maswerte tayo, mapalad tayo dito sa sa OAD lay at yung mga religious natin, mapalad din naman dahil tayo nakakapagdasal tayo ng ganitong klaseng mga liturgy, no? Na ilang beses sa isang araw, actually, ilang beses tayo nagdadasal ng Liturgy of the Hours, pero yung iba hindi nagagampanan. So, tingnan natin, no? Tingnan natin. Katulad nga ng binanggit ng ni Prior Jasper nung nakaraan. Hindi naman siya talagang malalim na kasalanan. Pero sa sa religious kasi talaga sa religious pagka nakaskip sila ng ng praying ng Liturgy of the Hours, no, talagang medyo strict, no? Strict talaga sa kanila ang praying ng Liturgy of the Hours. Parang sabi pa nga sa OP yata 'yun nung isang seminar ng OP na Dominican lay. Sabi nila kapag ka daw nakaskip sila ng Liturgy of the Hours, mortal sin 'yon para sa kanila. 'Yun, no? So, ang nire-require sa atin, mamaya tatalakayin natin, ano ba yung mga nire-require sa atin bilang mga OAD lay. So, iisa-isahin natin 'yan, no? So, tapos ide-demo rin natin kung paano ginagamit, no? How to use and pray the divine office. Okay? Ano yung mga prayers na kailangan natin? Ano yung mga dapat na nakaipit sa natin sa ating breviary, no? Ang tawag natin sa ganito, ang tawag diyan ay
breviary. Hopefully nakikita ninyo yung breviary na nasa screen din ninyo. Nakapin naman yung breviary. So makikita ninyo. Ayan. So nakadalawang camera. Nakadalawang camera effort, no? Ayan. Wait lang. At malabo siya. I-open ko lang. O, yun. Ayan. So, ayan. So si Fry, ay meron din. Yan. Hopefully lahat sa atin, sino ang, pwede kayong mag-thumbs up or mag-raise hand kung meron kayong Liturgy of the Hours, may breviary kayo, Christian prayer, no? Ang lang natin, kung meron kayo, very good, no? Yan, yung may mga luma pang Christian prayer, okay yan, very good. Ang suggestion ko sa inyo, wag muna kayong bumili ng bago, no? Ayan. Again, gamit muna kayo ng app, wag munang bibili. Mamaya, sasabihin natin kung bakit wag munang bumili. Ayan. Tagalog lang. Alam ko yan, yung sa mga katikista yan. Wala na yung Tagalog ko. Kinuha na ulit ng ng catechetical office. No, yes, okay lang po kung application lang po yung gamit natin. Ayan, okay lang po yun. Ayan. So, pagtulong-tulungan natin, yung discussion natin ngayon, maging masaya nawa. Pasensya na medyo malat ako kasi galing ako sa lecture. 8 hours yung tuloy-tuloy na lecture. No, yung sa isa kong invitation, no? Ganun kasi pagka weekends minsan. Yan. So, eto, ayan ang ating Liturgy of the Hours, no? So, meron tayong iba't ibang oras sa loob ng isang araw na tayo dapat ay nagdarasal, no? So, yun ang tungkulin natin, na magdasal para sa simbahan, no? Ang sabi nga nila, ang monasteryo kasi, yung sa monastic life, no, kung aaralin niyo yung sa mga monasteries, sila ang parang powerhouse ng simbahan kasi sila yung dasal ng dasal, ora et labora, no? So sa atin naman bilang mga laiko, tayo ay namumuhay sa mundo, no? Yan, namumuhay sa mundo, tayo rin naman dapat parang meron tayong powerhouse, no? Hindi tayo puro apostolate tapos or trabaho ng trabaho, hindi tayo nagdadasal. So dapat ay may oras sa loob ng isang araw na tayo ay nananalangin, tayo ay nagdarasal. So yun yung hinihingi sa atin ng OAD lay, no? So nasa statutes natin yan, yung pagdarasal ng Liturgy of the Hours. No? Tapos meron ding circular, I think si Fray Mark pa, no? Kay time pa ni Fray Mark, na meron tayong circular na pinaikot tungkol sa pagdarasal ng Liturgy of the Hours. No? So yun ang mga kailangan nating balikan, kailangan nating aralin, no? So meron tayong tinatawag na ganito, merong Christian prayer. Sa Christian prayer naka-compile na lahat dito. Ayan, shorter version to. Meron pang mas shortest na version ng Liturgy of the Hours, no? So eto, ang version na ito ay Paulines, no? So Paulines version to. Ayan, so publication niya Paulines, ayan. So, Christian prayer. So, nakikita nyo. So, ito yung pinakasikat sa mga seminary. Ito rin naman yung ginagamit, no? Ako, dalawa yung Liturgy of the Hours ko na ganito, yung Christian prayer. Yung isa ay nung sa seminary ko pa before, no? Galing sa pari namin. Tapos ito, medyo bumili ako ng bago kasi loray-loray na talaga yung yung isa kong Christian prayer. Ayan. So, yun. Ito, bago na to. Tapos sabi, dapat na hindi bumili. Ayan, well, anyways, mamaya explain natin bakit hindi, no? Ito na pala yun. So, yung Liturgy of the Hours na to, by the way, meron ding apat na version, parang 11,000 yata yan or 13,000. Hindi ko alam kung magkano. So, siya per season, tapos halos magkakasunod na siya. Yan, hindi pa ako nakagamit ng ganyan kasi mamahalin nga. Yung sa mga professed, usually ito yung gamit-gamit na nila. Pati yung Office of Readings nila dito kompleto na rin. Pero sa OAD lay, dahil tayo ang required lang naman ay ilang hours lang ilang times of the day lang tayo magpe-pray, yun yung lang natin gagamitin, no? So kanina ko pa binabanggit na wag munang bumili. Bakit? Kasi etong English translation na currently ginagamit natin, yan. So gamit pa translation pa to nung 1971, no? Editio Typica of 1971, na-publish siya nung 1975, 1976. Yung mga list ng mga prayers yung list din ng mga prayers na nandito ay yung old version pa, old translation.
So 1985, the Vatican issued that Editio Typica Altera replacing the 1971 edition. Yan, may ilang nagbago dito noong 1985, no? So this English second edition is a translation of the Editio Typica Altera prepared according to the norms of 2001 Vatican document, no? Liturgiam Authenticam and the Roman Missal 3rd edition. So yung latest na February 2027 ire-release, so 2 years from now pa naman, do matagal pa, mas ano siya, ayan no, mas updated yung translation, no? Yung sa mga prayers, yung sa mga kanta, iba na rin yung mga list ng mga kanta, no? So yun. Ayan, makikita nyo naman dito sa ano dito sa copyright na 1970, ano yung mga international committee na nag-translate dito. Ayan, International Committee on English in the Liturgy. 1970, 1973, 1974, 1975 translation pa siya. So yun, sobrang luma na nung translation na to. Kaya 2027, ire-release yung bagong translation. Kaya I suggest again, wag muna kayong bumili, no? Wag muna kayong bumili ng old version, no? Mag-up na muna kayo, okay lang naman 'yon. Tapos saka tayo bumili, sabay-sabay na lang tayo bumili. Siguro naman mga ano na kayo noon, naka-consecrate na, no? Bili tayo ng newest version, no? Sa 2027. O abangan natin 'yan, no? So 'yun. So 'yan ang Liturgy of the Hours, no? So meron din tayong application. May dalawang app. Yung isa ay Divine Office, ayan. Pwede niyong buksan, tapos pwede kayong mag-login doon sa Divine Office. Yung Divine Office, ang maganda sa Divine Office ay halos kumpleto na siya. Ay hindi, kumpleto na talaga to, no? Kumpleto na talaga siya. Tapos meron pa siyang audio help, no? Para halimbawa, sobrang busy niyo talaga, no? Talagang sa umaga hindi kayo makadasal, no? or halimbawa gusto niyo habang nagda-drive kayo, you're praying, no? Meron siyang mga audio na pantulong sa atin. Halimbawa, katulad nito. Lord, open my lips, and my mouth will proclaim your praise. The holy virgins praise their Lord and King. Come, let us join in their worship. Hallelujah! So, ganun siya, no? Meron siyang pantulong na audio recording para kung gusto niyo nagdadasal, pwede nating gamitin. So, yan yung isang pwede kong i-offer sa inyo. Yung pangalawa naman ay ba't tumawa si Gilbert? No? So, ano na siya, para kayo nagdarasal with a community, no? So, yun naman siya. Tapos ito yung app na pinapa-download namin sa inyo, yung iBreviary, pero ito ay incomplete yung nandun sa online, no? Sa ito dito sa sa web version. Mas kompleto yung nasa app version sa cellphone, no? So kapag gagamit kayo, pwede yung sa app version, no? Halimbawa, naka-cellphone lang kayo, ito yung gamitin niyo yung iBreviary na sa sa app version sa cellphone, no? Kumpleto rin to pero wala siyang pantulong, no? Wala siyang mga audio version, no? Supplementary. So eto, meron na siyang Office of Readings, morning prayer, daytime prayer, evening prayer, night prayer, no? So yan lang naman yung mga kailangan nating gamitin. So kailangan niyo lang siya i-set ninyo kung ano yung petsa, no? November 22, halimbawa ganyan, no? Tapos punta lang kayo doon sa breviary, no? Tapos evening prayer, tingnan niyo kung tama yung evening prayer ninyo. Ayan. Usually dapat king na ngayon, ayan, dahil ito ay Christ the King, no? Evening prayer for Christ the King. Okay? So, yan yung mga app at saka mga web version na pwede nating gamitin, Divine Office app, saka iBreviary app, no? So, pero I suggest again, iBreviary yung pinakagamitin natin para doon sa Augustinian na supplementary, no? So, yun, yung propers ng Augustinians. So, yun yung mga kailangan natin na gamitin. Okay? So, ang isa pang app na ibibigay ko sa inyo, wait lang, nag-stop yung share screen ko. Ito rin na tinatawag na, ayan, naglalag pa siya, wait lang.
e-Breviary. Yung e-Breviary naman, kung gusto natin na gumamit tayo ng Tagalog version, pero ito ay old na Tagalog translation pa ha, kasi hindi na nag-update ang Pilipinas. Alam nyo naman ang ano natin, no? So, hindi pa updated. No, hindi pa updated yung, ano yun, yung committee sa I forgot the name, no? Pero merong committee on translation din, on Filipino translation, Tagalog translation, yung CBCP before, no? Ayan. So, eto yung, ayan, makikita ninyo. So, meron siyang e-Breviary. So, may English version siya. Ayan. Tapos naka-PDF version to, printable, no? So kung kailangan ninyo ng printable na version, magdadasal kayo with community, tapos ipapaprint niyo, ito yung dito kayo pupunta, Liturgy of the Hours. Ayan. So ito Tagalog to. Ayan, hopefully nakikita ninyo. Ayan, ganyan yung itsura niya sa Tagalog. Ayan, ba? So ang tawag dito ay e-Breviary, yung old translation pa ito. Yes po, Fray Aaron. Fry, good evening po. Tatanungin ko lang po, saan po nakikita yung Tagalog version po? Ayun po, yung binigay ko pong website. e-Breviary ang pangalan. Sige po, thank you po. Ayan, e-Breviary. So para sa mga gustong gamitin yung translation, old Tagalog translation. Yes, Fray Aaron? Napindot lang po, sorry. Napindot na. Okay lang po. Ayan, so e-Breviary po yung pangalan. Sinend ko rin sa chat box para makita po ng lahat. So yan, meron siya, ayan, O Diyos, halina at ako'y tulungan, O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay, papuri sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, para noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. So yan yung ginagamit natin. Okay? So catechetical ministry, yung sinasabi ni Fray Louie kanina, ito rin yung nilalaman nung booklet, maliit siya na prayer book, no? Yung Kristiyanong panalangin. Yun. Ano yung pang araw-araw na panalangin Kristiyano? Parang ganun yung title nun sa catechetical ministry yun before, no? Binibigay. Yan. So, yun. So, e-Breviary yung pangalan niya. Isa rin na suggestion ko sa inyo, medyo modern, wag niyong pagtatawanan kasi ako, eto yung gamit ko. No? Eto yung gamit ko na hindi siya application, YouTube, no? YouTube channel. So yung YouTube channel na wait lang. May ads pa siya. Yan, eto. Yan, panalangin ng mga Kristiyano sa maghapon. Yun pala yung pangalan, no? Kakakuha lang kasi ng catechetical nung kopya ko. Ayan, so eto po yung tinatawag na Sing the Hours. So si Brother Rose yung ano nito, sa Amerika pa ito. Ayan, Paul Rose. Ayan. Medyo modern yung chanting na ginagamit nila dito. Tapos halo siya ng Latin at saka ng English, no? So eto ay Sing the Hours. So maganda rin siya, effective din siya na gamitin, very solemn. Halimbawa, mag-isa kayo nagdadasal, pwedeng Sing the Hours yung gamitin ninyo. Pero again, I remember noon sinuggest ko ito, no, during formation na gamitin to para nga makatulong. Pero sabi nga na sa mga Discals Augustinians kasi ay iniiwasan natin kumanta ng kumanta, no? Part ng natin to, ng poverty, ng humility natin, no? Pero if you will just pray in private, no, pwede naman siguro, no? Pwede naman nating gamitin ito. Ayan, yung Sing the Hours. I-chant ninyo, no? Yung buong Liturgy of the Hours dito sa Sing the Hours ay china-chant, no? So ganyan siya gamitin. Okay? So pakinggan natin siguro short lang. Ayan. Oh God, come to my assistance. Lord, make haste to help me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio,
et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. O Christ, the Prince of every age. So yun yung Sing the Hours. So hopefully ay makatulong din sa inyo, no? Yung Sing the Hours na ito. So very helpful. Tama si Sir Mary, no? Sir Mary Ana, very helpful tong Sing the Hours. Ako, medyo ganun din naman, no? Minsan talaga ang hirap mag-commit sa prayer, no? So ang ginagawa ko, so while driving, nagpe-pray ako ng ganito, no? So kasi gigising ka ng madaling araw, tapos yung biyahe mo 2 hours, no, lalo na sa Metro Manila, 'di ba? So sobrang haba ng biyahe. Tapos yung preparation mo pa lang sa umaga, sobrang mabilis ang prep na 'yon, no? So ang nagagawa ko na lang talaga minsan, to be honest, ay ito, no? Sa nagda-drive, nagpe-pray, no? Yun yung pwede, no? Tapos sa pag-uwi, pwedeng doon na tayo mag-pray ng mag-readings na ng Liturgy of the Hours. Okay lang 'yun, no? Naintindihan naman ng Diyos 'yun, no? Tapos may iba pa minsan pa tayo, sobrang ang dami, no? Yung iba sa atin mga nanggaling naman sa iba't ibang mga confraternities or iba pang mga grupo na may mga iba pang debosyon. So, ang dami, patong-patong na yung mga debosyon natin. Hindi na natin makommit na etong Liturgy of the Hours, madasal natin araw-araw, no? Tapos sa OA delay din, marami ring mga mga activities, mga prayers, mga formations. So hahanapan talaga natin ng oras, no? So yun na lang, no? Pwede nating gamitin siguro ito o yung isang divine office, no? Pakinggan habang nasa biyahe, no? So pwedeng ganoon. Okay? So yan yung mga ilang mga applications na pwede natin na magamit, Sing the Hours. Pero paano ba tayo nagdadasal ng Liturgy of the Hours? Ang sabi ng ng Catholic Link, ayan, the office of the Divine Office or the Liturgy of the Hours is the set of prayers. May mga salmo siya, may mga hymno, may mga readings, and may mga prayers siya, mga official prayers, may mga proper prayers, common prayers, etc. No? Na ginagamit ng church has put together to be prayed during different times of the day. So meron tayong office of readings. Yung iba, they pray it after midnight, no? Ibig sabihin, hating gabi. Sa mga monasteries, gumigising pa sila ng 3 a.m., no? Inuunahan nila or sinasabayan nila yung, ang tamang term ay inuunahan nila yung pagtilaok ng manok. Yun yung sabi, no? Inuunahan nila yung pagtilaok ng manok para nagdadasal na sila para sa buong mundo, no? So yung Lauds naman, Laudes, no? Morning praise, and at sunrise before 9 a.m. Kasi may iba't iba ng mga oras, no, para dun sa mga minor hours. Halimbawa, meron tayong prime, no? Yan. Meron terce, merong sext at none, no? Sa iba't ibang oras sa loob ng isang araw. Ang required sa atin as OA delay ay Lauds, ganun din naman yung Vespers. So yung morning prayer at evening prayer. At meron tayong Compline, no? Yung Compline, yun naman yung night prayer at nightfall before bedtime, pagpapatulog na tayo. So after ng Compline, dadasalin din natin yung Serotina prayer. Okay? So yan yung mga dinadasal natin. Okay? Ayan. So reasons to pray the Liturgy of the Hours, ilang reasons. The church encourages it. It provides a foundation for our prayer life, no? Mas madalas tayo, kung wala kayong Bible time, ito na yung pwede natin gamitin na Bible time, di ba? Kasi sagad-sagad, ang dami niyang mga prayers. May mga salmo, tapos may mga readings of the day, tapos yung prayers for today, no? Ayan. It immerses your prayer in scripture, no? It follows the liturgical year. Sinusundan niya yung liturgical year. Tapos it's great for travel, no? Pagka nagdadasal tayo, pagka nagta-travel tayo, nakakapagdasal pa rin tayo with the church, no? Ayan. So ito yung mga canonical hours natin sa Liturgy of the Hours, Office of Readings, yan, karaniwan dinadasal pagka vigil, no? Madaling araw or after midnight nga, no? Merong
Ayan, may prime, may early morning prayer pero nawala na siya, no? Later on, tinanggal na siya, abolished, no? Ang natira na lang after ng Office of Readings ay ang loudest, no? Ang Lauds, morning prayer. Tapos after morning prayer, may mid-morning prayer, may midday prayer, yan. Tapos none, mid-afternoon prayer bago mag-vespers yun. Usually, sinasabayan ng none yung 3 o'clock prayer. Sinasabayan ng sext yung Angelus, no? Tapos mid-morning prayer wala siyang kasabay, no? Yung solo niya lang. Pero usually tayo hindi na natin kakayanin ito. Yung mga ano na to, yung mga times of the day na ito, hindi na natin kakayanin. So ang 2 major hinges lang na ginagamit natin for praying ay Lauds at Vespers, and last is yung Compline when we go to sleep. Okay? Hopefully you're still listening, nakikinig pa kayo, no, sa short discussion natin. Again, the 3 recommended hours for a delay are the following, no? Lauds, Vespers, and Compline. So yan lang, no? Ang morning prayer, ayan, morning prayer natin upon rising or early morning. Kapag nagising ka, pwedeng morning prayer mo yan, no? Yung nakaraan ng mga questions, yan yung mga tanong nila na kapag ka-call center, di ba, ang morning prayer ko, kasabay ko ang Amerika, ganyan, okay lang yun, no? Sabayan mo yung, yung duty ng Amerika, okay lang yun. Kasi sabi nga natin, paulit-ulit natin sinasabi na may kasabay kang magdasal, no? Kung kasabay mo oras yung Amerika, kasabay mo magdasal yung mga Amerikanong mga monghe at mga relihiyoso, no? Ayan. So purpose natin is to consecrate our new day to our God, no? To God. And the spiritual meaning is to praise the Lord, yun nga, Lauds, no? Papuri, thanksgiving, renewal, or purpose. Evening prayer naman natin, bago tayo mag-dinner, pwede na tayo mag-pray, no? Yan yung at sunset or before dinner, vespers, no? To give thanks for the day's blessing, gratitude, reflection, offering of our daily work. Sa night prayer naman natin, no, ito ay bago matulog, to entrust the night to God's protection. Usually, ang nilalaman talaga ng ng night prayer, mamaya dadaanan natin tong night prayer. Napakaganda ng content ng night prayer. Hopefully, dinadasal natin yung night prayer, no? So, yan. Ano lang siya, paulit-ulit lang yan. 7 days, same night prayers yan, no? Hindi nagbabago yung prayers niyan sa buong taon. So, yan. Yan ang ating mga major hinges at saka mga times of the day na nagdadasal dapat tayo, no? The character of morning prayer is that of praise, of evening prayer that of thanksgiving. Both follow a similar format. So similar lang yung itsura ng morning prayer at evening prayer, nagpapalitan lang siya, nagbabago lang yung mga salmo, nagbabago lang yung canticle. Okay? Ayan. So kung titingnan natin mabuti, ano ba ang format talaga ng prayer natin sa simula ng araw natin? So when we start our day by praying the invitatory, no? So merong invitatory psalm, yun muna, karaniwan ang invitatory natin ay Psalm, wait lang, hanapin ko, ayan. May kasamang paper na ganito yung Divine Office pagka binili ninyo, no? Pero hopefully yung ipoproduce ng OA delay ay meron din, may ganito ng kasama, no? Ayan. So karaniwang dinadasal na nandito ay itong Psalm 95. Ayan, hindi ko alam kung nakikita niyo, medyo malabo siya. Psalm 95 siya. Ayan. So yung come, let us sing to the Lord and shout with joy to the rock who saves us, and shout with joy, let us approach Him with praise and thanksgiving and sing joyful songs to the Lord. So yun ang invitatory. So yan. So pagka tinignan ninyong mabuti, hindi ko alam kung bakit malabo. Ayan. Ay, wala siya. Ayaw niya. Ayan. No, para mas malinaw. So, asa na tayo? Yung sinasabi ko kanina. Ayan. So, halimbawa, invitatory, makikita nyo yung invitatory doon din sa ibabaw ng morning prayer. So, kung ito yung morning prayer natin, ayan, kung ito yung morning prayer, sa ibabaw niya, makikita nyo yung invitatory. So, yan yung babasahin natin bago
natin basahin yung salmo. Okay? So, yun yung pattern natin. Ayan. So, ganun siya ginagamit. So, halimbawa, come let us worship Christ, Jesus Christ, the King of Kings, tapos yung verse, no? So, ang ginagawa dyan, salitan, no? So, para ka rin nagsasalmong tugunan, no? Sumasagot ka doon. Pero, yun yung pattern. Okay? So, yun. Mamaya, iisa-isayin pa natin yan. Medyo ano pa tayo, no? Mahaba-haba pa yung gabi natin. Hindi ko alam, Fry Jasper, kung anong oras ako. Pero hopefully matapos natin mabilis, no? Ayan. So, yun ang ating, Pero, bago tayo mag-start ng invitatory, magsa-start ka muna doon sa opening prayer. At yung opening prayer na yun ay makikita nyo rito. Ayan. So, opening prayer niya ay, Lord, open my lips, and my mouth will proclaim your praise. So sa pagsa-start ng Lord open my lips, ang gagawin natin ay magko-cross tayo sa labi, no? Ayan. So ganun ang gagawin natin. Magko-cross ka sa lips mo. Lord open my lips and my mouth will proclaim your praise. Okay? So ganun ang gagawin. Cross sa lips. Sa morning prayer naman, iba yung morning prayer. Pagka morning prayer ka naman, ang gagawin mo naman ay katulad nito. Sorry, naka-ano pa siya, naka Santa Cecilia pa siya na piyesta, no? Ito. Pagka naman morning prayer, ang gagamitin mo naman ay God come to my assistance, Lord make haste to help me. Hindi na siya sa labi, kundi buo, no? So morning and evening prayer yan, ganyan ang simula. God come to my assistance, Lord make haste to help me, no? So, yun ang simula. No? Hindi mo na, kahit di ka na mag-dream to Father, to Son, to Holy Spirit. No? Pero yung iba kasing mga congregations, meron silang hiwalay na prayer. No? Etong prayer na to, na makikita nyo doon sa paper, ayan. Meron pa sila, name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Lord, open my lips to praise your holy name, cleanse my heart of any worthless, evil or distracting thoughts, give me the wisdom and love necessary to pray this office with attention, reverence, and devotion. Father, let my prayer and be heard in your presence, for it is offered through Christ our Lord, Amen. So meron pa siyang prayer na starting prayer, no? So yun, iba rin yung style ng ibang congregations. Okay? Wait lamang. Ayan. So, nakakasabay naman po, no? Ayan. Sana ay nakikinig. Sana po nakikinig kayo, no? So, pwede nyo akong sabayan, no? Sa pagbuklat ng natin, Liturgy of the Hours natin. Kung kayo po ay nasa breviary, ang titingnan nyo po ay nasa page 521. Page 521 ang titingnan nyo. Okay? So, continue natin yung discussion, no? So, ganun din sa opening versicle or ayan, pag nagsisimula tayo ng morning prayer, invitatory. So, merong hymn na sa pagsisimula rin, no? Composed by the church, 2 psalms or parts of psalms with a scriptural canticle. Ayan, at morning prayer, this consists of a psalm of praise, a canticle, a short passage from scripture. Ayan. So, iisa-isayin natin to mamaya yung mga parts, no? So, halimbawa, katulad nung pinakita ko kanina sa sa Divine Office, ito ang composition ng isang araw. So, pwedeng kung pagka may piyesta, makikita nyo sa mga applications, meron ng explanation tungkol sa santo na pwede ninyong basahin, no? So sa banal na yan na ipinagdiriwang, no? Tapos invitatory, pag binuksan natin invitatory, ganito ang itsura ng invitatory. Ay, nawala. Ayan, invitatory. Yan. So, invitatory, again, Lord, open my lips. Tapos, antipona ang tawag natin dyan. Tapos salmo, antipona, salmo, antipona, salmo, antipona, ganun yung palitan niya. Tapos, nag-e-end tayo sa glory, no? Ang gamit natin, eto mga fry sensors, no? I-standardize siguro natin, no? Kung paano natin dinadasal ang glory at ang Our Father. So, sa glory be, ang words na ginagamit natin ay ganito, no? Ayan.
Okay? Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be. No? Yung iba kasi, is now and ever shall be, world without end. No, masyadong ano na siya, no? Ang ginagamit natin, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. No? So hopefully ay ito yung mas standardize natin, kasi ito naman yung inaano sa atin ng Liturgy of the Hours, no? Sa mga seminaries din, yan din yung gamit. Okay? So yan po yung gamit natin. So that's for invitatory. Tapos didiretso na tayo ng morning prayer, no? Usually kapag galing ka invitatory, dumiretso ka ng morning prayer, isi-skip mo na yung hymn, no? Isi-skip mo na yung isi-skip mo na itong part na ito. Yan. So, skip na natin to, God Come to My Assistance, hymn, tapos dediretso ka na ng psalmody, no? So, psalmody. So, ano ba yung parts ng hindi nyo pala nakita, sorry. Naka-share screen. Ayan, share. Ayan, skip na natin si God Come to My Assistance kasi nag-Lord Open My Lips ka na, hymn, diretso ka ng psalmody at antiphon 1. Okay? So, yun ang ginagawa natin. Okay? Ito naman, for November 23, for tomorrow, ito yung makikita natin at ganito yung itsura niya, no? So again, kapag ka nag-start tayo ng araw, kung hindi tayo nag-invitatory, dumiretso ka na kagad sa morning prayer. Yan. Walang invitatory, diretso morning prayer, mag-start ka pa rin sa God Come to My Assistance. Okay? So again, pagka God Come to My Assistance, don't forget to cross. Mag-sign of the cross. So ito yung mga parts at ito rin yung mga parts kung saan tumatayo, no? According sa general instruction ng Liturgy of the Hours. Okay? So meron din siyang parang GIRM ng Roman Missal, no? So meron din siyang yung general instruction. So sa general instruction, kapag ka we are praying with a community, tumatayo kapag ka nagsimula, no? Yan, you stand kapag ka nag-start ng God Come to My Assistance, Lord make haste to help me. Ayan. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Alleluia. No? Tapos hymn, kakanta ng hymn. Yung hymn, pwede siyang palit-palitan. Okay? Pwede siyang palit-palitan. Kanina nag-hymn tayo ng Christus Vincit, pwedeng yun ang hymn na ipalit natin. Kung may iba pa tayong maisip na hymn, pwedeng yun ang gamitin natin. Okay? Tapos, ayan, meron siyang hymn. After ng hymn, papasok si psalmody, no? Sa psalmody, merong ilang antiphon, no? Ilang salmo usually yan, no? So merong antiphon 1, tapos antiphon 1, antiphon 2, tapos antiphon, ayan, antiphon 2, tapos antiphon, next, ayan, antiphon 3. So may tatlong antiphon kayo na makikita bago mag-readings. Okay? So yun yung pinaka-basic na structure niya. Again, magsa-start sa hymn, tapos tatlong antiphon, tapos readings. Okay? Ito dahil parang solemnity kasi siya, kaya inuulit-ulit, no? So makikita nyo dito, like burning incense, Lord, let my prayer rise up to you. So makikita nyo dito, paulit-ulit siya every after ng verse, no? Kasi usually kinakanta siya, chinachant siya dahil solemnity ngayon, no? So yan, like burning incense, Lord, let my prayer rise up to you. Tapos yan, i-chant to, depende sa chant ng order, no, or ng congregation. So yan, tapos inuulit. Okay? So yun po siya. Nagigets? Thumbs up kung naiintindihan. Ayan. So ganun din siya kapag tinignan natin siya doon sa ating breviary, sa book, no? Sa book, nakikita din natin, evening prayer 1 yung naka-project ko kanina, evening prayer 1 din yun nandito sa page 521, no? Medyo mahabang discussion kasi to kasi talagang dapat on-site to dinidiscuss kasi nakakalito, no? So makikita natin, evening prayer 1, yan. Hindi na nakalagay dito yung mga yung tag dyan,
yung mga pasimula, no, mga preliminary prayers, no, yung God come to my assistance, Lord make haste to help me, glory to the Father, and Son, the Holy Spirit, as was in the beginning, now, and will be forever. Amen. Hindi na siya nakalagay dito. So dapat memorize na natin siya kung ano yung prayers na yon. Pero kung hindi nyo siya memorize, may guide naman sa page 500. Ayan, pagkatapos ng Christ the King. Ayan. So makikita nyo sa 538, sa page 538, nandun yung mga guide. No? Pati yung kung paano nyo i-close, paano yung opening ng Our Father, dito nyo rin siya makikita sa page 500. Ayan, 538 hanggang 541. So dito nyo siya makikita. Ayan. So yun. No? Again, dito makikita nyo rin yung Salmo. Ayan. Yung mga Salmo. So unang Salmo, Antiphon 1, ng first Salmo D. Ayan, babasahin nyo lang to. So, pwede nyo siyang ulit-ulitin kung nagcha-chant kayo. Kung hindi naman ay una, tapos sa huli. No? Usually, ang ginagawa natin, upon reading this, uulitin siya ng tao. We will call him the peacemaker and his throne shall stand firm forever. So, ulitin. We will call him the peacemaker and his throne shall stand firm forever. Tapos, ang magsa-start ng first word, first two words, ganon, usually, ay yung leader ng choir 1, no? Praise, O servants of the Lord. Yung first line pala, sorry. Praise, O servants of the Lord. Tapos sasabay yung mga tao. Praise the name of the Lord. May the name of the Lord be blessed both now and forevermore. Yan. So, kailangan masundan siya, sabay-sabay. Depende sa pacing ninyo, no, ng grupo. Pero usually, mabagal siyang binabasa. No? So mabagal binabasa, bakit? Kasi ninanamnam mo siya, no? So ninunguya, kumbaga. Praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. May the name of the Lord be blessed both now and forevermore. From the rising of the sun to its setting, praised be the name of the Lord. So mabagal siyang basahin. Hindi siya yung, praise O servants of the Lord, praise the name of the Lord, may the name of the Lord be blessed. Masyado mabilis yun, no? So, yun. Masyado mabilis. So, dapat dahan-dahan lang, no? Yung naiintindihan ninyo. May mga parts na makikita ninyo na mayroong parang sa ilalim niya, yan, canticle, revelation, something, ganyan. Tapos, may makikita kayo na parang mga, ayan, ito. Psalm 25, prayer for God's favor and protection. Our hope will never be disappointed. So, no need to read this. Okay? Pati yung pangalan ng Salmo, hindi na siya binabasa. Okay? Yung maliliit na yan. So, babasahin nyo lang yung mga naka-bold. Ayan, naka-bold. Pagka naka-ganito, antiphon, sa leader. Naka-bold, tayo. Ayan. Fry, babasahin pa po ba yung prayer, yung psalm prayer? Kasi yung iba may mga psalm prayer. For example, katulad, ito, nagra-random lang ako no? Ayan. Ito, yan. So, meron siyang psalm prayer. So, after ng glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, yan. Tapos, meron siyang psalm prayer. Almighty Lord, how wonderful is your name, blah, blah, blah. Yan. So, yan ay psalm prayer. Ang nagdadasal niyan ay prayer leader. No? Yung leader ng choir ninyo. Pero kung mag-isa kayo ang babasa nito. Okay? So, yun po siya. Okay? Continue natin yung parts. So, tapos na tayo sa Salmo D. Ayan. Again, sa part na yan ay uupo, no? Ayan. Pagbanggit ng Salmo D ng prayer leader, like burning incense, Lord, let my prayer rise up to you. Ulitin, let my prayer rise up to you. Tapos uupo. Tapos start ni prayer leader. Okay? Kailan tatayo ulit? Mamaya pa tayo tatayo. No? So sa reading, nakaupo pa rin yan. Ang tatayo lang ay ang prayer leader. No? Sa reading, ang tatayo lang ay ang prayer leader. Okay? So, yun po, no? So, okay. So, yan. Sit. Tapos, reading, tahimik. After ng reading, ay mayroong sacred silence. No?
no? Ano yung sacred silence na yon? Usually nagbe-bell, no? Yung kung nasa community kayo, may maliit na bell doon patutunugin, no? Yun yung kakalampagin ng once lang, no? Hindi ko alam sa ibang seminary kung ginagawa pa siya, pero may mga seminary pa na gano'n, no? Pero kung nasa halimbawa community tayo, pwedeng may mag-bell na maliit, no? Sacred silence 'yon. Tapos ang magsa-start ulit ng prayer kasi ang next na after ng sacred silence ay responsory, no? So sa responsory naman, ito ay palitan. Huwag kayong mako-confuse kasi ang nangyayari, pinalitan yung response ng glory to the Father, no? So yan, hinahati yung dalawang hinahati, no? Ayan, our hearts are filled with wonder, cut dito, as we contemplate your works, O Lord, no? Pero etong isang buong line na to, babasahin ni prayer leader, community, babasahin ito. Our hearts are filled with wonder as we contemplate your works, O Lord. Tapos we praise the wisdom which wrought them all. Tapos community, as we contemplate your works, O Lord. Mapapansin nyo, yun yung kalahati nito. Yan. Tapos, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Tapos yung buong responsory ang sinasagot. Okay? So yan. Yan yung responsory na part. So, babalikan natin. Again, opening prayer, hymn, 3 psalmody, reading, tapos responsory. No? After ng responsory, tatayo na tayong lahat sa Canticle of Mary. Okay? After nyan, tatayo sa Canticle of Mary. Kailan dinadasal ang Canticle of Mary? No? Dinadasal ang Canticle of Mary kapag kagabi. Evening prayer lang siya. Sa umaga naman ay kaninong canticle ang dinadasal natin. Familiar kayo? Kaninong ang dinadasal natin kapag morning prayer? Sicaraya. Canticle of Sicaraya. Very good, no? Kay Canticle of Zechariah, no? Yun naman ang dinadasal natin. Usually kapag mga solemnity, wala yung canticle dito, no? So, kailangan meron kayong ready na canticle, na kopya ng canticle sa ibang pages. Okay? Halimbawa, nasa evening prayer 1, ayan, may mahuhugot dapat kayo na canticle prayer. Wait, ayan. Okay. So, ire-ready nyo, pwede kayong mag-stampita pa, kung gumagamit kayo ng Bravery again, no? Pagka gumagamit ng Bravery, may ready kayo na estampita na nakaipit or ribbon na nakaipit para doon sa mga guide, no? Kasi doon sa Bravery, kung susundan niyo yung ngayon, solemnity natin ngayon, wala siyang canticle, no? Okay? So yun lang, no? Kailangan i-ready niyo, Canticle of Mary, ay wala dito. Kailangan puntahan niyo siya dito. Okay? Canticle of Mary. So i-ready niyo lang. Okay? So sa Canticle of Mary, ang isang kailangan tandaan din natin ay kailangan nating mag-sign of the cross kapag nag-start na yung kanta or nag-start na tayo ng prayer ng Canticle of Mary. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. So tuloy-tuloy na siya. Ganun ulit, mag-end ulit siya sa glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as was in the beginnings, now and will be forever. Amen. Tapos, sabay-sabay yung community sa antiphon. Okay? Well done, my good and faithful servant. Yan. Tapos, after ng responsory, canticle, intercessions naman. Malapit na tayo matapos, no? Intercessions naman yung pinaka-kasunod. So, sa intercessions na part, ito ay ganito siya pinipray. Si first part, prayer leader. Okay? Prayer leader yung magli-lead niyan. Tapos, si choir 1, Holy Lord, choir 1 leader lang, ha? Choir 1 leader, Holy Lord, Father, all-powerful, let justice spring up on the earth. Choir 2 leader, then your people will dwell in the beauty of peace. Everyone, Lord, be with your people. Ganun siya dinadasal. Let every nation come into your kingdom. Choir 2 leader, so that all peoples will be saved. Everyone, Lord, be with your people. So ganun yung palitan niya, no? So yun. Tapos, pero pag mag-isa ka, tuloy-tuloy mo na siya babasahin again, no? So, yan, itong buo naman na to, makikita nyo na siya sa Bravery, no? Buo na siya. No need to transfer pages. Unless, nagbabago kasi ang antiphon, ang reading
reading, responsory, canticle, no? Antiphon ng canticle kapag ka may mga proper, no? Proper of saints. So yun, halimbawa, fiesta ng Augustinian Saint, ni Saint Augustine. So pupunta ka sa common, no? Medyo mahabang discussion siya kasi mga commons na yung discussion na yun. So magpapalipat-lipat ka ng pages, no? So yun. Ang hirap niya ituro online. No, siguro yung parts lang muna talaga tayo, no? At bakit natin siya dinadasal. Tapos, eto, mula kanina pa, nakatayo na tayo, tuloy-tuloy lang tayo ng tayo, yan, hanggang umabot sa Our Father. No? Usually, bago mag-start ang Our Father, nagsasalita tayo. No? May sinasabi ang prayer leader. At makukuha niyo yung sinasabi ng prayer leader sa page 540, no? Andyan, may iba't ibang brief invitation ang mga prayer leader. Now, let us offer together the prayer our Lord Jesus Christ taught us. Diba? May ganon. Or, gathering our prayers and praises into one, let us offer the prayer Christ Himself taught us. So, dito ninyo makikita sa page 540 yung mga invitation, no, to prayer. Pero later on, mamememorize nyo naman yan. Or sa simpleng lang, pagka nag-end kayo, sabihin nyo lang, let us pray, be our Father. No? That's our Father, no? Kung ikaw yung prayer leader. And then, ang magpe-pray ng concluding prayer ay ang prayer leader. Okay? Grant us, we pray, O Lord our God, the constant gladness of being devoted to you, for it is yan. So, tapos after nyan, i-close siya ng dismissal. Ayan, ganun ulit, sign of the cross ulit. May the Lord bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. No? Ganun siya i-close. Tapos, yun, ganun siya. Nagets po ba? Sana na naintindihan po ng lahat, no? Ayan. So yan, pray with the heart as St. Augustine teaches. Your prayer is your desire. Slow down, mabagal lang, no? Understand the Psalm's mood, no? Kung tungkol sa joy, lament, trust, etc. Keep recollection, remember the church, no? When you are praying, remember our order. Remember everyone, no? Kasi may mga struggles ang bawat isa sa atin na hindi natin alam. So we pray for each other. So kaya tayo community, no? Consistency is the key, no? So kung araw-araw nagdadasal tayo nito, no, mas magiging routinary siya. Pray communally when possible, no? Kung OA delay tayo, pwede kayo magsama-sama mag-pray, no? Or kung may tropa kayo na malapit sa inyo, mag-pray kayo na magkasama. And each prayer with silence, nguyain, no? Kailangan natin dahil nagbasa ka ng Word of God. So kailangan ay nguyain mo siya ng nguyain, no? St. Augustine reminds us that prayer builds the interior temple of love. When we pray, we speak to God. When we read the scriptures, God speaks to us. Ayan, no? Thus, every hour becomes an encounter, not just reciting words, but resting in the presence of love Himself. Kaya natin sinasabi din na okay lang na magdasal na habang nasa kotse ka, no? Kasi it's your time with God, no? And yun naman dapat, no? Sa buong araw natin, no? Ano yung sabi, no? Na dapat lagi kang nagdarasal, no? Ayan, no? Bilang mga OAD lay. So, siguro last part ng discussion ay yung night prayer kasi iba yung format ni night prayer, no? Tingnan natin yung format ni night prayer. Si night prayer per night iba-iba 'yan. Pero sa loob ng isang taon, yan lang yun, no? Same prayers lang siya na sa 7 days per day, no? So ito ay evening prayer ng anong araw to? Sabado. Okay? After evening prayer 1. So pagkagabi bago tayo matulog, ganun din. Start din tayo ng God Come to My Assistance, pero dito sa part na to, may examination of conscience. Ayan. So, examination of conscience, again, ask for forgiveness, no? Kaya sinasabi ko na maganda ito, no? Yung night prayer. Kasi, magre-recollect ka. Kailangan alalahanin mo, ano yung mga nagawa mong kasalanan sa buong araw, nakipagchismisan ka, nang away ka ng fry, no? Ng sore, no?
chinismis mo yung fry at so, yun. So, kailangan ma-realize mo siya doon sa gabi na yun, no, bago ka matulog. Kasi, again, ang gabi, ay experience of death, no? Para tayong, you don't know if tomorrow you will wake up. That's why you need to recollect and ask for forgiveness, no? So, yan. Itong ang tag dito, Kyrie, itong Kyrie part na to, yung Miserere na to, ay nagbabago, no? Makikita nyo yung iba't ibang mga prayers nito sa dulo. Ayan. Sa page 1042, no? Sa 1042, nandyan yung iba't ibang mga prayers for forgiveness. Tap ko lang ulit to. Ayan. So makikita nyo yung iba't ibang prayers of forgiveness. I confess to Almighty God, ayan, etc. Ayan. Tapos, my God, I am sorry. May mga maiksi, no? Wash me from my guilt and cleanse me of my sins. I acknowledge my offenses. My sin is before me always. Ayan. So, may iba't ibang prayers of forgiveness. So, kung wala kayong memorize, pwede nyong gamitin itong guide sa page 10,042. No? Ay, 10,000. 1,042. Ayan. Okay? So, yan. Again, examination of conscience, tapos miserere, no, yung paghingi ng tawad. Tapos hymn. Yung hymn nito, paulit-ulit lang din siya. Ma-memorize nyo na yung hymn, no? Or kung may gusto kayong hymn, pwede naman. Kung ayaw nyo kumanta, pwedeng basahin ang hymn, no? Pwede siya basahin. Tapos, mas maiksi ito. Meron siyang psalmody na 1, antiphon 1, tapos antiphon 2, tapos na. Dalawa lang yung antiphon niya. Tapos maiksi lang din yung reading. Tapos paulit-ulit lang yan for the rest of the year. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. Therefore you shall love the Lord your God, etc. No? After ng reading, again, same ng format. Reading, responsory. Tapos, eto, same lang din to for the rest of the year. Into your hands, Lord, I commend my spirit. You have redeemed us, Lord, God of truth, I commend my spirit. No? So yan. Yan ang responsory niya. Ito, same din ang canticle niya. Same ang antiphon. Ito ay Simeon's canticle, kung di ako nagkakamali. No? Lord, protect us, Lord, as we stay awake. Watch over us as we sleep, that awake we may keep watch with Christ, and the sleep rest in His peace. Lord, tapos ganun ulit, sa sign of the cross, now, Lord, now you let your servant go in peace. Your word has been fulfilled. My own eyes have seen the salvation which you have prepared in the sight of every people, like to reveal you to the nations and the glory of your people Israel. No? So again, closing ng glory, tapos antiphon, tapos closing prayer. Yay! Tapos na kayo, pwede na kayo matulog. No? Pero magbe-blessing muna, yung dismissal ulit. Ito, sign of the cross ulit yan. May the all-powerful Lord grant us a restful night and a peaceful death. No? So you're asking for a peaceful death. That if you die in your sleep, no, napatawad ka ng Diyos, no? Restful night and a peaceful death. And then after nyan, kakanta ka sa Blessed Virgin Mary or mag-Hail Mary ka, no? So that's the end of my discussion. Hopefully you learned something from my discussion. So I think we pray now, our closing prayer. Hindi na yata tayo, Fray Jasper, hindi nakakayanin mag-pray, no? Mag-Liturgy of the Hours kasi may kasunod na. Yes, opo. Pasensya na, oo. Ilan po. No, so let us pray our closing prayer, everyone. So let us remember that we are in the most holy presence of God, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord, teach us to find you in every hour of the day. In the morning, fill us with your light. In the evening, receive our gratitude. And at night, grant us peace and rest. May our voices join the song of the church, praising you now and forever, through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ayun. So yun. Sorry, pahabol. Kasi yung mga prayers na nasa old, nasa old version ng nitong breviary, kung mapapansin nyo pala, sa closing prayer niya, ang closing prayer niya pa rin ay nasa yung one God forever and ever, amen. So pinapalitan na siya ngayon na God forever and ever, no? So tinatanggal yung one. So yun. So update siya sa sa prayers din. So thank you so much everyone. I hope you learned a lot.
Thank you so much, Fry Section, for that very insightful, very informative, and very creative way of presenting our lesson. You were correct when you say na sana ito ay the presentation should have been face to face kasi mas madali. Pero yung ginawa mo sobrang clear and precise and also instructive, no? Of course, yung practice ang problema. Ayon. Kaya mga kapatid, no, Price and Source, dito po tayo magsisimula, no? Yung session natin with Price Jen, June Dioso, should not end with this wonderful presentation. Wag natin say, ang cute naman ng presentation ni Fry June, tapos hanggang doon na lang. Hindi po pwede. Kailangan may kasama pong action. Kaya next time around, tama sinabi rin ni Fry June, kung may mga kasama po kayo, kung meron kayong gathering po, wala pong masama po kung online or face-to-face po kayo, magsama-sama po when you lead the prayer. Either yung Lauds or yung Vespers po. Actually, as I've said, no, the Liturgy of the Hours is not required for us. It's not even under the pain of mortal sin. No, hindi po. Pero we are highly encouraged because this is the official prayer of the church. There are some who have that notion or idea that the rosary is much better than the Liturgy of the Hours. No? In what sense? Siguro dahil easier to follow, and then meron kang beads, no, to follow, for you to use and to follow po. It is a paraliturgical prayer po. No? Paraliturgical prayer po ang rosary. And through the private revelations of the Blessed Virgin Mary, we have seen the importance of the rosary, but we must not set the voice of private revelations up and above that of the voice of the church. Okay? The church is telling us that the Liturgy of the Hours is much better if you have it. No? Total, napakaswerte nga natin ngayon kasi meron tayong iBreviary tsaka Divine Office na nasa online. So, easier to follow, nakahanda na, susundan mo na lang. Diba? Ayan. Kaya nga, the rosary has its own value. No, I'm not saying that the rosary has no value, but rather the rosary has its own place in the life of a Catholic, but it should not replace the Liturgy of the Hours. Pwedeng rosary muna and then Liturgy of the Hours. Ayan. Wala namang problema doon. Pwede din rosary lang, wala namang problema kung hindi niyo mandasal yung Liturgy of the Hours. As I've said, this is not under the pain of mortal sin. No? Not even the recitation of the rosary. No? You will not be imputed with mortal sin if you do not recite those prayers. No? Kaya maswerte tayo as Catholics that we have the treasury, the wealth of prayers, which are highly indulgenced, and also the merits of superabundant merits of our Lord and Savior Jesus Christ, along with that of our Blessed Mother and the saints put together, no? Nasa treasury of graces po. Kaya draw near, no? And draw near and ask for graces. Ayan. Kaya nga these prayers are worth it, no? To be prayed for. Ayan. Sige po. So, may tanong po ba bago po tayo mag-dismiss? Okay, bago po yung mga senior novices naman po sa akin. I will be using my yung aking yung link ko po. Mamaya ipopost ko po dun sa junior and senior novices. Do we have any questions to Fry Jen? Sige po. Wag po kayo mahiya. Pwede pong naka-type. Okay, or sa chat box po, or pwede nyo pong open ang microphone if you have any questions at all. The floor is now open. Parang wala yatang tanong, no? Fry June, I think, either everything is clear or
Okay, siguro nahihiya magtanong. Yun lang naman po yun. Siguro let's end this portion. I know that you are already tired, Frysec Jen. Thank you for extending your patience and also your loving hand to us, no, with this session. Maraming salamat po, Frysec Jen. So bigyan nga natin ng ano po, open niyo po yung mga yung emoji, yung dun po sa reactions po, bigyan po natin si Frysec Jen po ng bouquet of flowers, emoji po ng heart, kayo pong bahala, ayan. So bigyan po natin, palakpakan po natin, ayan po. So ayan, maraming pong salamat Frysec Jen Jundioso for gracing us in our formation lecture. Ayan. So I'm thank you so much po. For the knowledge of those who are aspirants who are here and for those who were si Frysec Jen po, 'di ba, ang siyang regular speaker actually sa aspirancy. Ayan. So ngayon ko pa lang nag-talk, no, sa mga novices natin. Ayan. So wag ka mag-alala, marami pang ibibigay sa iyo. Ayan, don't you worry, you'll in advance naman po. We will inform you in advance, and also kung meron pong binigay na si Fry Wins ng what do you call this, nung lecture po, no, we can give to you in advance. Okay, nevertheless, again, thank you for spending time with us, our junior and senior novices, and those that I invited among the aspirants to be here. Ayan po. So thank you po, Frysec Jen. Baka meron kang parting words before we close our session. And then senior novices, hintayin nyo lang po. Ipopost ko po sa GC po natin yung link ko po so that we can discuss kahit 30 minutes lang po yung about the Pauline epistles. So we will be discussing sacred scriptures naman po. Okay? Siguro picture na lang po tayo. Right, Jasper. Ano, Fry? Sorry, hindi ko narinig. Picture na lang, picture. Picture, yes. Opo. Fry Kent, would you like to take our picture po? Ayan. Yes po. Open po ang Ready ating mga... po. Paki-open po. Okay, paki-open po ang camera. Ayan. Okay, ready everybody? Ayan. Smile po tayo. 1, 2, 3. Okay lang po. Ayan, pwede na po ulit, send ko lang po sa GC natin. Pwede na hindi ngumiti? Yes po. Joke lang, okay. Thank you so much po. Salamat po. Sino yung security officer? Sorry, hindi may nakita po. Sino yung security officer? Sino po sila? Sino ito? Sorry. Hindi malabo mata ko. For attendance po, ano pong name nyo? Unmute po kayo. Nakamute po kayo, brothers. Ano pangalan? Brother Francis Mago po. Okay. Hello po. Welcome po, brother. Pasensya na po, no? Pasensya na po. Okay. So, welcome po. Ayan. So, ayan. Yung mga members natin, iba po, yung mga aspirants, pasensya na po, no? Probably, yung mga walang pangalan po, kaya nagtanong po ako. Okay. It's also for attendance sake din po. Thank you po, Brother Francis. Ayan. Sige po. So, for the rest, yung mga senior novices po, pakihintay lang po yung aking link, and we will proceed po with our lesson po on Pauline epistles. So sacred scriptures po tayong senior novices. Okay? So nagdasal na po tayo kanina, so you may now leave. Thank you so much. Thank you po again, no, to our dear Fry June Kervin Dioso, our beloved section. God bless. Okay. God bless Fry June, Fry Jasper, and all Fry Sensor. God bless po. Thank you. Thank you. Okay.